Ikaw may me time ka, yung EA mo may me time siya. So dito papasok yung maturity ng bawat isa. Kung gaano ka mature yung lalaki at babae. Hindi kailanman madadaan ng ganda yung mga kondisyon or yung maayos na relasyon or yung relationship mo para kang ikaw may-ari ng kumpanya. Paiwasin nyo na sa mga babae na single, umasta kahit may jowa na. Tandaan nyo, magkaiba yung nagbibuild pa lang kayo ng relationship at iba yung relationship na pag nagsisigawan, walang nare-resolba kundi what's up guys? Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-comment sa ating comment section. Next naman daw na pag-usapan natin, terms and condition. Okay, so I think dito tayo mahina eh. So terms and condition mga ropa, paano ba kayo magbigay ng terms and condition sa inyong mga EA? Wala lang, just go with the flow. We'll see kung mag-work, ganun ba? Of course not. Tandaan mo, yung trabaho mo nga, meron kang contract, di ba? Pagkaka-hire lang sa'yo, under probation ka, di ba? Kailangan mo mag-perform in 3 months time. Mapakita mo yung kaya mong i-provide sa company, di ba? Pagdating sa relationship, dapat meron din. Hindi pwedeng wala mga ropa, di ba? At hindi pwede na ang babae ang nagbibigay ng terms and condition. Tandaan mo, ikaw ang gatekeeper ng relasyon. Bakit siya ang magbibigay ng terms and condition? Ilan sa inyo ang may mga kilalang tao na sunod-sunuran sa kanilang EA? Ilan sa inyo ang may mga kakilala na hindi na nakalabas ng bahay o hindi na nakagimik, hindi na nakapag-basketball, hindi na nakapag-motor nang dahil nagka-girlfriend? Kasi ayaw ng kanyang girlfriend. For sure may mga tropa kayong ganun. Nung nagka-girlfriend, biglang nawala. Hindi mo lang nagpaparamdam sa group message. Anak ng padeng. Ano nangyari? Anyway, may mga reasons kung bakit biglang nawawala yung mga tropa natin nung nagka-girlfriend sila. Kailangan din nilang i-enjoy yun, di ba? Alam naman nila, lagi kayo nandyan para sa kanya. Tsaka pag tropa talaga, tropa, kahit anong mangyari, hindi mawawala yung samahan nyo kahit na hindi man kayo nag-uusap or kahit hindi na siya nagpaparamdam sa group chat. Pero ito yung kadalasan naisip natin. Ano nga ba nangyari? Under nga ba si Ropa sa kanyang EA? Or ini-enjoy niya lang yung kanilang pagsasama? So yun nga Ropa, terms and condition. Since tayo ang gatekeeper ng relasyon, so tayo ang dapat nagbibigay ng terms and condition. Okay, eto mga Ropa, para hindi kayo ma-confuse, tandaan nyo, magkaiba yung nagbibuild pa lang kayo ng relationship at iba yung relationship. Tandaan mo, same yan, ikaw ang dapat nagbibigay ng terms and condition. Okay, unahin natin. Terms and condition is depende sa lalim ng inyong pagkakaunawaan. Okay, I think the best example here is yung getting to know nyo. Let's say 6 months na kayo magkasama. Ano yung lagi ko sinasabi? At least 6 to 12 months na magkasama kayo, kinikilala nyo isa't isa, para at least malaman nyo kung itong babae na to talagang karapat dapat sa relasyon na gusto niya. So dito na papasok yung, syempre, depende sa lalim, di ba? Hindi naman ibig sabihin ng 6 months is hindi na malalim yung relationship nyo. Hindi naman din ibig sabihin na 1 year yung pagsasama nyo is malalim na. Minsan kahit 1 year hindi pa rin ganun kalalim. Depende, okay? So anyway, terms and condition, tayo ang nagbibigay para umayos ang ating future na relasyon. So may mga basic things na dapat tayong tandaan. Kailangan mong malaman itong babae na to, how committed she is. Gaano siya ka-committed? Gaano siya kaseryoso na magkaroon ng karelasyon? Or gaano siya kaseryoso sa'yo na gusto niya ng relasyon na ibibigay mo? So Suplado mo to, kahit walang relasyon, dapat may terms and condition? Of course, man! Of course! Hindi pwede na, kahit sabihin mong bembang yan, there are certain conditions na kailangan niyang mamit or some expectations na kailangan mo ring mamit pagdating sa kahit bembangan lang yan, okay? And minsan or kadalasan yung relationship nag-i-start sa puro bembang hanggang sa mabuo na yung nararamdaman. Okay, since alam mo na kung gaano siya ka-committed sa'yo, then pwede na kayong maglahad ng mga pwede nyong gawin. Pwede nyo nang pag-usapan or mag-set ng
terms and condition once na alam mo na kung gaano siya ka seryoso dun sa relasyon na kanyang gusto. Okay? Okay, punta muna tayo sa communication. So, paano kayo magko-communicate sa isa't isa? Let's say, nag-aaway kayo. So, ano bang dapat gawin pag nag-aaway or pag nagtatalo? Dapat meron kayong usapan na tayo pag nagtatalo, hindi dapat tayo nagsisigawan. Pag-usapan natin ng maayos hanggat maaari, pag-usapan natin ng tayo'y kalmado. Kasi mahirap makipag-usap ng pagalit or nagsisigawan dahil hindi kayo magkakaintindihan. At alam niyo yan mga ropa, kung hindi nyo pa nararanasan yun, well, pwedeng nakapanood kayo ng ganun. Or pwedeng narinig nyo or na-experience nyo sa ibang tao na pag nagsisigawan, walang nare-resolba kundi samaan ng kalooban. Di ba? Kaya mahirap mag-away na nagsisigawan. Dapat pag-usapan nyo maigi na dapat pag kayo nag-aaway or merong conflict, laging dapat mahinahon hanggat maaari ang inyong pag-uusap. Ngayon, kung hindi naman kaya, pwedeng merong isang magsabi na sandali lang, time out muna. Time out muna tayo kahit 30 minutes. Kung sa message naman, wag na wag nyong gagawin. Makipagtalo sa message dahil mas lalong gugulo or baka mangyari pa magkaroon ng screenshot. Di ba? I-screenshot ka, send sa group of friends niya. Tingnan nyo kung ano ginagawa niya, sinasabi niya. Girls, help me, ano sasabihin ko? Dahil syempre, ang babae, women empowerment, nagtutulungan yan. Di ba? Pero hindi nila alam, imbes na makatulong sila, kadalasan, lalo pa nagkakasiraan yung magjowa. Kasi may mga single na babae na gusto kang maging single din. Kaya nga, misery loves company, mga ropa. Kaya ingat-ingatan nyo or sabihan nyo yung mga girlfriend nyo na wag basta-basta to tropa. O hanggat maaari, paiwasin nyo na sa mga babae na single o masta kahit may jowa na. Okay? Delikado yung mga ganun mga ropa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga ropa, in terms and condition, hanggat maaga dapat binibigay nyo na. Hindi yung kung kailan may relasyon kayo, doon lang kayo magbibigay ng mga kondisyon at mga terms nyo. Hindi pwedeng ganun. Sa kumpanya, ito sinabi ko na to sa ibang content natin. Ano sabi ko? Yung relationship, para ka nag-a-apply sa kumpanya. Or yung relationship mo, para kang ikaw may-ari ng kumpanya. At nag-hire ka at continuous hiring ka hanggang sa makita mo yung karapat-dapat na empleyado na hinahanap mo para sa kumpanya mo. Diba? So same thing like I said, kung sa kumpanya merong agreement, merong description of your job na dapat niya magawa. So same thing sa relationship. Kumbaga alam nila yung description bago sila nag-apply, nakasulat na dun. So same thing, bago ka makipagrelasyon, dapat alam niya yung mga deal breaker mo, yung mga boundaries mo. Kasi hindi pwedeng hindi mga ropa. Hindi porket maganda siya, may mga exemption. Hindi pwedeng gano'n, gago ka ba? Hindi porket malaki puwet niya, yung ex mo maliit puwet dati, ngayon ito malaki puwet, ayong pakaulan. Gago ka ba? Mag-isip ka nga, hindi kailanman madadaan ng ganda yung mga kondisyon o yung maayos na relasyon. Okay? Hindi mo dapat tinitingnan yon. Ang tinitingnan mo kung paano siya magpa-follow sa yung kondisyon. Okay, balik tayo sa communication. So like I said, pag hindi kayo nagkakaintindihan, pwedeng muna kayong magpahinga. Huwag kayong mag-usap. Okay? Hanggat maaari, pag-usapan nyo ng maayos or in a calm way. Alright? Walang sigawan, walang tawagan ng pangalan. Hoy! Juan Patricio! Hoy! Maria Josepa! Di ba? Hindi pwedeng ganun Parang first time mo na naman ako tinawag sa pangalan ko, mukhang galit ka na naman Hoy, ikaw! Jose! Di ba? Ano na naman to? Sino na naman to nag-a-add sa'yo? Di ba? So yun ang mga dapat yung tandaan. So sa conflict, dito makikita kung gaano kahaba yung pasensya yung dalawa. Kaya nga dapat talaga may pahinga pag nag-aaway or hindi kayo magkasundo. So dito papasok yung maturity ng bawat isa. Kung gaano ka mature yung lalaki at babae. Kasi pagdating sa conflict, kailangan mature kayong dalawa. Or dapat alam nyo kung paano nyo i-resolve yung mga conflict nyo sa isa't isa. Alright? So pagdating naman sa privacy, mga ropa, privacy and pagiging independence nyo sa isa't isa. Let's say sa lalaki, may hobby ang lalaki. Usually ang hobby niya magmotor, magbasketball, yan. Or sometimes makipag-inuman sa mga tropa. Ladies, hindi nyo pwedeng tanggalin yun sa kanila.
Dapat nire-respeto nyo na dapat nagmumotor siya, dapat once in a while nagbabasketball siya, at dapat kahit papano nakakasama niya yung mga tropa niya. Hindi pwedeng hindi, ladies. Huwag kayo selfish. At sa mga babae naman, same thing. Like I said, yung pagiging independent mo, syempre, lagi tayo may me time, di ba? Ikaw may me time ka, yung EA mo may me time siya. Irerespeto natin yon. Okay? Pero sasabihin mo sa kanya kung sino yung tao na wala kang tiwala pagkasama niya. Okay? Sabihin mo sa kanya, may tiwala ako sa'yo. Pero dyan sa kasama mo na yan, dyan ako walang tiwala. Pwede yon. Okay? Siyempre tatanungin niya, ba't wala kang tiwala sa kanya? Well, eto kasi yung ginawa niya last time, at ito yung mga sinasabi niya. Kaya I think na hindi maganda impluwensya yung mga sasabihin niya sa'yo. I'm just being honest with you. If you want to tell her, you can tell her. I don't care. Kung magagalit siya sa akin, then much better. Para at least makita ko rin kung gaano siya katotoo sa'yo bilang kaibigan niya. Ganon, ropa. Okay, huwag kang matakot. Nasabihin mo sa kanya kung sino